Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. At syempre, bagong lahat, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ang ating mga kababayan sa abroad, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko, maging sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama. Maraming salamat po. Okay, sa araw pong ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon. Ito'y tungkol po sa mga naging kaganapan kahapon pagkatapos po na mapasakamay ng CIDG, itong kupal na si Digong, sa pangunguna po ng ating napakahusay, talagang napakagiting na general na walang iba kundi si Police Major General Torre. So kahapon agad po na dinala ng ating mga kapulisan si Digong sa Villamor Air Base. At pagkatapos na dinala itong si Digong sa Villamor Air Base, alam nyo po ba kung ano ang mga naging kaganapan? Kung hindi, sayaan nyo po kung ikwento ko sa inyo kung ano ang mga naging galawan po ng mga ulupong ni Digong habang nasa Villamor Air Base po yung kriminal na po nila. So ngayon po sa ating nakalap na ayon po sa ating nakalap na impormasyon, marami sa mga ulupong ni Digong ang agad na pumunta sa Supreme Court para iligtas po ang kanilang poon sa tiyak na kaparusahan dahil sa kanyang ginawa o sa ginawa nito sa ating mga kababayan. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, isa at unang kumaripas na pumunta sa Supreme Court kahapon mismo ay yung kanyang number 1 balalay na si Bongo, na isa ring gago na katulad niya, na kung saan saksi sa lahat ng kahayupang ginawa ng kanyang amo o saksi sa lahat ng ginawa ng amo niya sa taong bayan. At kung hindi rin ako nagkakamali, pumunta rin po, kung hindi ako nagkakamali, itong kanyang number 1 abogado rin na si si Panelo pala. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, teka, sino pa ba yung pumunta doon? Para, kung di ako nagkakamali, yata pumunta rin yata yung maliban doon sa abogado niyang mukhang butiki na si Panelo, pumunta rin yata doon si Attorney Vic Rodriguez at Attorney Torion, kung di ako nagkakamali, no? Para nga naman, hadlangan yung napipintong pag-transfer kay Digong sa headquarters po ng ICC dyan sa Dahig, sa bansang Netherlands, na kung saan doon siya lilitisin at ikukulong o doon parurusahan itong si Digong. Ang hindi ko lang nakita doon na pumunta at talagang expected naman natin, hindi natin makikita, yung kanyang balingbing na abogadong si Roque. Kasi isa rin sa hinahanap ngayon ng ating batas. So, kahapon mga minamahal kong mga kababayan, maliban dito sa aking mga nabanggit, meron din po akong nalaman. Kasi kahapon po, parang isang senador lang yata yung nakita ko na pumunta doon sa Supreme Court, si Bongo lang. Wala doon si Bato kasi ang pagkakaalam ko kasi mga minamahal ko mga kababayan, nagtatago na rin ngayon itong si Bato de la Rosa, no? Na sinasabi niyang kapag kahinuli yung kanyang amo ay sasamahan niya yung kanyang amo pag hinuli ng ICC, na ngayon ay nagtatago na. Ito na yung sinasabi natin, na maging si Bato de la Rosa ay walang paninindigan yan, di ba? So kahapon dumako muna tayo dun sa aking sa gusto kong sabihin sa inyo about dun sa aking nalaman o nabasa sa social media. Ito'y tungkol po sa mga naging pahayag po ni Robin Tanga, no? Na kung saan, kung iintindihin po ninyong mabuti, para bagang diktador, para siyang diktador sa kanyang sinasabi o sa kanyang inilabas na pahayag sa ating mahal na Pangulo, no? So, eto,
basahin ko lamang po para po maintindihan ninyo kasi baka po sabihin ninyo sinisiraan ko si Robin Tanga. Pero wala naman pong dapat sirain dito kay Robin Tanga dahil silang sirang-sira na po talaga tong hayop na to. Itong isa ring kupal na ito. So, ayon po dito mga minamahal ko mga kababayan sa kanyang statement Eto at babasahin ko po. Pakinggan po ninyong mabuti mga minamahal kong mga kababayan. Sabi po ni Robin Tanga, "My earnest plea, Mr. President, is for you to exercise your executive power to halt the operations of the PNP and following directives from the foreign entity that undermines our laws and violates our sovereignty." Tingnan nyo Alam nyo kung anong una kong napansin dito? Yung kakapalan ng pagmumuka. Yung pagiging tarantado at siraulo pa rin ng walang niya at number 1 senador natin. No? Na kung saan, kung gaano ka number 1 ito sa pagiging senador, ganun din ka number 1 yung pagiging gago at siraulo ni Robin Padilla. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, hindi niya dapat gawin to Hindi dapat siya makiusap. Pero sa tingin ko at sa palagay naman siguro ninyo, mukhang wala naman pakiusap dito. Mukha siyang diktador na nag-uutos lamang sa mas mababa sa kanya. Is for you to exercise your executive power para nga naman, di ba? Makaligtas yung kanilang poon. Para nga naman hindi makapanagot sa kanyang mga kasalanan. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo sa puntong ito. Yung mga sinabi ni Robin Padilla na kahalintulad din naman ng sinabi at pinangako ni Bato. Noong mga panahon na hindi pa nahuhuli o hawak ng ICC, etong si Digongyo. Anong sabi nila? Pareho po silang nangako at nagsalita ng patapos. Sabi ni Robin, kapag hinuli yung kanyang poon, pag hinuli yung kanyang mga kasama, ay isama na rin siya. Mukhang mali yata yung panawagan niya. Mukhang ang dapat siguro niyang ginawang panawagan sa ating Pangulo ay ganito. Mr. President, kung maaari, isama mo ko kay Tatay Digong. Di ba? Dahil kung titignan ninyo, sobra-sobra po yung kanyang paghimod sa puwet ni Digongyo. Mukhang maliho Katawa-tawa po yung ginagawa niya ngayon pagkatapos niya magsalita ng kung ano-anong mga paninira kasama ng kanyang amo. Pagkatapos niya magtatatawa, pagkatapos niyang sang-ayunan yung lahat ng mga sinasabi ng kanyang poon, ngayon humihingi ka ng tulong doon sa taong sinasabi ninyo at sinasang-ayunan mo na adik, bangag, mukha naman yatang nagpapakita na kayo ng kahinaan. Mukhang nagpapakita na yata kayo ng kumbaga magiging kahinaan ng inyong mga taga-suporta. Akala ko ba, Robin, sasama ka sa puon mo? Mukhang mas maganda yatang pakinggan kung sinabi mo sana, Mr. President, bagamat hindi ako kasama doon sa warrant na daladala ng Interpol, pwede ba akong sumama? Para maipakita ko man lamang yung aking tunay na salita sa mga Duterte. Pero kung sa bagay, tulad na sinabi ko, kung tatanungin nyo ko sino ba yung unang mga taong naging kasama ni Digong, hamak naman na mas una si Bato de la Rosa na naging alagad, tuta, aso ni Digongyo. Noong mga panahon na siya ay naging city director pa ng nasabing syudad dyan sa Davao City. Pero makikita nyo, hindi nagsalita si Bato. Hindi siya nagsalita na, pwede ba akong isama na lang din ninyo sa aking poon. Hindi siya nagsalita.
Sa halip nagtago din. Hindi nga pumunta dun sa Supreme Court eh. Tanging si Bongo lang na number 1 aso o balalay ni Rodrigo Roa Duterte ang pumunta. So kahapon, kaya sila mabalik tayo dun sa ginawa ng mga aso ni Digong yun. Nila Bongo, Torion, di ba pa? Ispanelo at ni Vic Gonzales ba yun? So, alam nyo kung bakit nila ginawa yon? Kasi alam nila na kapag ka nakuha na ng Interpol yung isang taong huhulihin nila mula sa isang bansa, automatically yan nasa batas yan na hindi pwedeng patagalin. Kaya nagkukumaripas sila, nagkukumahol sila doon sa Supreme Court. Pero ayon po sa ating nabalitaan, isang magandang balita para po sa mga taong naging biktima ni Rodrigo Roa Duterte, sa kabutihang palad po, biniyahe na po etong kanilang poon doon po mismo sa headquarters po ng ICC. No? So, marami pong natutuwa, talagang maraming natutuwa ngayon. At sa totoo lang, yung mga kapitbahay ko nga dito, yan ang usap-usapan. At sa kanilang usapan, may kasamang inuman, may kasamang kasiyahan, yung iba nagchat-chatcha pa, yung iba hindi alam ng mga Pilipino kung saan nila ilalagay yung kanilang tuwa ngayon. Sapagkat wala na yung jablo. Wala na yung jablong poon nitong ni Bato de la Rosa at ni Bongo. Ngayon, eto po ang nangyari, mga minamahal kong mga kababayan. Siyempre, maglalabas ng mga kung ano-anong mga statement, itong mga pahayag, itong kanyang mga anak. Alam mo, nandiyan pa si Paulo, nandiyan pa yung adik ni, yung mukha parang yung katawan ni parang dyaryo. Itong si Baste, o itong si Sara, si alias Mary Grace Piatos, plus yung iba pa. Alam nyo, sa nakikita ko, mas lalo pong matutuwa ang taong bayan kapag nakita po ng taong bayan na itong anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara Duterte ay isa din sa mapapanagot sa kanyang kasalanan. Para po sa akin, para sa taong bayan, hindi sapat na ma-impeach siya. Dapat talaga kasuhan ito ng plunder sa lalong madaling panahon. No? Kasi maaaring, alam nyo na, mauutak po itong mga Duterte. Siyempre, alam din natin, kung tutuusin, dapat to talaga, nung nilabas yung warrant para kay Duterte, dapat kasama itong si Sara dahil alam naman natin na ito ay binantog. Ayon po kay Las Cañas, ito yung number 1 na talagang nagpasimuno nung Oplan Tukhang. Tinatawag itong ano bang tawag ni Las Cañas dito? Queen of Tukhang, di ba? So, sa totoo lang, pero sa bagay, may mga nakasampa naman sa kanyang kaso dahil nga sa mga ginawa niya na hindi karapat-dapat. Kasi nasanay sila At doon sa kanyang mga ginawa pa lamang sa ating mahal na Pangulo, isang katibayan na yun na maaari natin paniwalaan talaga si Las Cañas na ito si Queen of Tukhang, no? Kasi doon pa lang hindi nakaligtas sa kanya yung ating mahal na Pangulo Ating First Lady Lisa Raneta Marcos, maging ating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. 'Di ba? So, pero sa tingin ko, palagay ko lang ito ay akin lamang po. Mukhang hindi na mangyayari yung pangarap ni Sara kasi balita ko nung nandun siya sa Hong Kong, nagbitaw siya ng salita na maaari siya tumakbo sa 2028. Pero mukhang malabo na mangyari yun. Dahil mukhang may mas matinding mangyayari sa kanila pagkatapos na makuha si Digongyo. At mukhang hindi na mahihirapan ng ating gobyerno. Kasi kung si Digongyo nga ay madali lamang na nahuli ng ICC, si Bato pa kaya, si Bongo pa kaya, si Robin pa kaya, si Sara pa kaya. 'Di ba? So, pero sa tingin ko lang, sa nangyari ngayon dito kay Digongyo, mukhang maghihinay-hinay na.
mukhang babahag na ang buntot ng mga taong sumasama kay Digongyo na naninira sa ating mahal na Pangulo. Diba? So, at delikado rin dito si Kibuloy, siyempre. At dahil wala na yung phone nila, mukhang ang kasunod na talaga nito, wala nang iba. Wala nang ibang pwedeng isunod dito. Kung hindi si Bato de la Rosa na kabilang at kasama doon sa usapin patungkol sa AGK, etong si Bongo o si Sara. So pag nawala na itong mga hinayupak na ito, nawala na yung mga gagong ito, nawala na yung mga demonyong ito, alams na. Alams na. Magkakaroon na po ng maayos, magkakaroon na po ng katahimikan, kapayapaan, tunay na kapayapaan, tunay na katahimikan, tunay na kaunlaran, ito pong ating bansa. At natitiyak ko na mukhang mawawala na yung tapang nung mga nakapasok dito na mga espiya. Dahil wala na yung poon nila na poprotekta sa kanila. Lalong-lalo na kapag wala na rin itong si Sara, na isa sa mga pumuprotekta talaga ngayon sa mga pakawala ng China dito sa ating bansa. So kinakailangan mawala po itong mga hinayupak na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan noon na hindi habang panahon magwawagi kayo. Laging maluloko nyo ang taong bayan. Wala itong pinagkaiba sa nangyari po dito sa kaibigan nating si Arnie Tebes, itong best friend ko na kalbo, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makauwi dito sa Pilipinas dahil nandoon nga sa Timor. So ngayon, sa nakikita ko, ang nangyayari doon kay Arnie Tebes at dito kay Duterte ay halos pareho. Nagkaroon ng katapusan yung kanilang mga kahayupan. Nagkaroon ng katapusan yung kanilang mga kawalangian. So, ewan ko lang kung anong masasabi ni Baste, pero sa tingin ko maghihinay-hinay na rin tong gago na to. At hindi ito maglalabas ng kung ano-anong dahil patong-patong na po yung kaso nila. So, ewan ko lang din kung ano ang gagawin ni Sara Duterte dahil kung mangyayari na siya ay magre-resign bilang Vice President, maaaring hindi na talaga mabulatlat o makita kung ano yung nilalaman ng kanilang bank accounts, kung saan nandoon yung mga pera nila sa mga bangko. Pero kung ilalaban ni Sara Duterte, lalaban sila, hindi siya magre-resign, mas maganda. Para mapatunayan niya nga na wala talaga silang ganong klaseng pera. Wala silang bilyong-bilyong pera na mula sa kinita nila sa pogo sa droga, no? Pero sa tingin ko dahil mautak tong hinayupak na ito, magre-resign na lang ito kaysa makita ng taong bayan ang katotohanan. Pero hindi pa rin siya makakaligtas dahil pananagutin siya ng ating gobyerno, pananagutin siya ng ating Pangulo sa kanyang mga ginawang hindi kanais-nais sapagkat imbes na siya ay maging katuwang ng ating Pangulo para sa kaligtasan ng ating bansa, siya po ay naging banta. Kaya nga inalis siya, 'di ba? Inalis siya ng ating Pangulo at hinayaan ng ating Pangulo na mawala siya sa kabinete nito dahil hindi talaga to karapat-dapat sa mga tunay na lingkod ng ating inambayan. So, para sa akin, lahat ay nagsasaya. Dahil bakit? Kanina po, kung di ako nagkakamali, ulitin ko lang, nandoon na po sa headquarters ng ICC si Digongyo. At malabo na pong makabalik pa ito. Kung sakali mang makabalik ito, nasa kabaong na ho ito. At natitiyak ko na hindi lamang po kulong ang maaaring isintensya dito. Bitay po ang maaaring maging sintensya dito. 100% po yan. Bitay po ang magiging hatol dito kay Rodrigo Roa Duterte. At maraming tao po ang matutuwa. At syempre, kapag nahuli din itong si Bato, bitay rin ang aabutin nito. Bitay din ang aabutin nito. Kaya itong si Bongo,
Kaya kailangan Bongo, gumawa ka na ng paraan kung paano ka tatakas, paano ka pupunta. Hanapin mo si Michael Yang doon sa China. Pero sa bagay, mismong si Michael Yang hindi pwedeng pumuwi sa kanila sa China dahil mismong sa lugar nila, wanted itong hinayupak na to. So, ganun pa man, umaasa tayo mga minamahal ko mga kababayan na talagang dire-diretso na to na hindi lamang si Digonyo ang pananagutin ng ating hustisya, maging yung kanyang mga naging kasabwat, lalong-lalo na po itong si Surigao. Kaya muli po, dahil po tumataas na po ang ating oras, muli po tulad po ng sinasabi ninyong lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat.